Hello! Medyo matagal-tagal din tayo hindi nagkaroon ng part 2 ng ating Australia vlog. Wala na bang expectin mo? Busy ang kuya mo. Let's just have a recap of what happened during our first Australia vlog. Siyempre, ito sa ni first arrived and then pagdating doon ay namit ako ng best friend ko na si Juby. Matagal-tagal din kami hindi nagkita niya. Finally, nakita na yung pogi niyang best friend. And then, nag-celebrate sila dati ng birthday. And we took our first full day to make pasyal at Sydney Opera House, and that is when I first rode a train. Buti naman at hindi sa LRT natin. And syempre, makakalimutan ba natin how majestic the Opera House was? Napasabi na lang ako ng "Uy, grabe yung lapit namin." Yes, ganun ako ka-amaze sa Opera House kasi dati nakikita ko lang yan sa t-shirt ko pero ngayon ang lapit na niya sa amin. Pero at least, di ba, nakita na niya kami. At syempre, hindi natin makalimutan ng first iced coffee. And after we had a bit of a rest, we should continue. Shall we? So nung araw na to ay on the way kami doon sa Taronga Zoo, which is a zoo na famous dito sa Sydney. So syempre nadaanan na naman namin si Opera House. Ayaw talaga kaming lubayan porket nakita niya kami nung isang araw ay gusto niya na naman kaming makita ngayon. So we then arrived sa zoo and first time kong makakita ng isang kangaroo. Actually hindi yan kangaroo wallaby. Wallaby? Walabu? Walaba? Certinho. Vamos. Vamos ver. Eles estão tudo ali dentro. Di ko maintindihan yung sinasabi niya. Na-speechless talaga ako dyan kasi ang cute nung koala. Basta pinapafeel lang dyan sa amin kung paano ba yung feeling ng balat ng ahas. It was a nice touch, no pun intended. That's an ostrich egg. That's the biggest egg in the world. That's an emu egg, which is like an Australian ostrich. It's the second biggest egg in the world. So this one's a bit bigger than that one, but... And syempre, hindi mawawala ang ocean adventure kung walang sea lion show. Meron naman ganito sa Manila Ocean Park kaya hindi na kailangang lumayo. And I know it is very common, pero it's just amazing to see how sea lions, are intelligent animals. Mas matalino pa sila kaysa sa akin. Pagkatapos noon, nagkaroon ng bird show and naka-amaze lang kasi alam mo yung mga birds, nakikita mo sila pa-fly lang sila samantalang ikaw nagtitesis ka, kailangan mong graduate para magtrabaho. Ewan ko ba? Fast forward, actually nakalimutan ko na yung mga nangyari dyan, so wait lang, i-watch ko muna. Ang rason kung bakit sinasama ko siya sa mga vlog ko ay dahil hindi ko ma-handle yung kaemahan ko na mag-isa dito sa Australia, knowing na maraming strangers dito. We're still waiting for the train to arrive. Galing kami sa zoo. Ano kasi yung pangalan ng zoo? Sa Taronga. I can really say, ang dami ko nakita na kamukha ko. Mana. Feeling ko ako nga lang yung tumakas nun eh. Tapos ngayon nakasama lang ako bilang bisita dito sa Australia. Ano kumukha mo? Isa to sa mga dahilan kung bakit tayo kung kausapin yung kapatid ko. Napaka-slow niya. Ang dami kong kamukha doon sa zoo. So isang ganda ng view namin dito. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi bahala kayo sa buhay na pumunta kayo dito. Pero kitang-kita namin yung Opera House at saka yung Sydney Harbour. Alam niyo yung wala pang time na hindi kami nagtanggal ng jacket kasi malamig. Sa labas. Lightly sparkling water. Pag ito ininom nyo, imagine niyo na coke yung iniinom nyo kasi malalasahan nyo talaga siya. And we don't drink any ordinary water here. We only drink sparkling water. It's carbonated water. What's the difference from a normal water? I don't know. So we're ready to leave. Tapos na magalagala ang mga bisita, kaya yan, paparating na yung train namin. And can I just say, napaka-seamless ng transportation sa Australia, no? Opo. Kaso malamang wala tayo sa Pilipinas. Alam mo naman, sa Pilipinas kung mahal. Pero ang amazing kasi yung mga upuan nila na-convert siya. Alam mo yung pwede mo ilipat yung sandalan dito sa kabila. Pwede mo rin siyang ilipat sa kabila. So wala lang, amazing. Napaka-amazing talaga. Very good Australia. Before kami umuwi doon sa tutulugan namin ay nag-dinner na lang muna kami and nagpahinga malamang.
Tawang-tawa ako sa tunog ng mga crow na yun. Para silang mga bata na hinahanap yung mga nanay nila na nawawala sila sa mga ma. When we went to high school, they had to wear tie with the girls and the boys. So at the end of the day, they just. So on this side, you can see there are so much greeneries, trees, mountains. But if you see on the other side, dyan yung mga houses. Kita nyo dyan. Dito ko napatunayan na hindi lang pala slow yung kapatid ko. Lumpo din pala siya. Hindi ako na-inform, may lumpo pala akong kasama. Iinom yung pilay. Parang kasalanan ko pa na nadapa siya, no? Sige ah. Meron. Still feels awkward. Akala ko nakatapak ako ng Ipot. Wala kayong makikitang ganito sa Pilipinas. Dito lang sa Australia. What are we having for lunch? Pagod na ako. Hindi ko alam. Fish and chips. Yung chips nila Alam dito, niyo ba? fries pala. Natatawa kami kasi sa buong 5 days namin na nandito sa Australia, ang lunch namin ay super light lang, super light. Pero pagdating ng dinner, Ay grabe, bawing-bawi. bawing-bawi. Tapos, Ito naman, di pa tapos graduation mo, Nintendo Switch na agad nakikita mo. Ayun yung graduation ng kapatid ko. Gusto nyo yun, pumunta ng Australia para graduate. Graduate siya with flying colors, literal na colorful yung toga niya. Count and solve of puzzles. Create artwork and make new friends. Landscape, yeah, that's what I mean. Okay, thank you, Dan. Thank you.